Panginoon. Thank you, Lord. And sabihin mo naman sa katabi mo, nagagalak ako at nandito ka. And of course, kung yung katabi mo nagagalak na nandito ka, malamang ang Diyos ay tuwang-tuwa na sama-sama tayo magpupuri. Amen po ba? Hallelujah. Sinabi ng Zephaniah chapter 3, verse 17, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. Amen po ba? At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At sabay-sabay tayong magpuri sa laki ng Panginoon. Hallelujah. Let's say! Sama-sama natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. With one voice, say! Ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Hallelujah! Let's say! At mag-umaga, at si Jesus ang inuna. Ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Minsan pa! Ganda ng umaga, at si Jesus ang inuna. Ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Come on, ano man ang problema? Ang problema, ito ay kaya-kaya. Kasi puso! Puso masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Kasi katapatan mo! Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi magbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Minsan pa! Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi magbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, Noon! ngayon at kailanman. Hallelujah with one voice! Hey! Hey! Ano ba ang problema? Ito ay kayang-kaya ng Panginoon! Hallelujah! Kayang-kaya, puso ang masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Amen! Let's say! Ano ba ang problema? Ito ay kayang-kaya. Puso ang masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. For the last time, let's say! Ano ba ang problema? Ito ay kayang-kaya ng Panginoon! Hallelujah! Thank you, Jesus! Kayang-kaya, puso ang masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo
tayo. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Let's declare. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Patuloy natin palakpak ang ating mga kamay. Sabang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, napakabuti mo, Panginoon. Patuloy po natin awitan ang Panginoon. Hallelujah. Pwede ko po makita ang mga kamay na pumapalakpak sa ating Panginoon. Listen. Hey! Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Hey! Langit at lupa sa'yo'y sasama. O Diyos, O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Hey! 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 Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento din. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana lang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. hallelujah. Hey! Ang banal na tahanan, Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap. ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin. Come on. Sa'yo ko lang nadamay. Ako'y malaya na. Hey, hey. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento din. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento din. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Tunay na nadarama ko. Listen. Hey! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento din. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Hallelujah. Ay di makontento din. Sumasamba sa'yo, sagad-sagana ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Hallelujah. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah, Panginoon. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa presensya mo ngayong araw na to, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo nandito ang presensya ng ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, God. Bibigyan ka namin, Panginoon, ng pagpupuri, pasasalamat, Panginoon, na wagas. Hallelujah. Dahil ito, Panginoon, yung deserve mo. Hallelujah, God. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, o Diyos, muli akong namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalinga mo. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itatas mong puso, isipan at lakas ay tanggapin
Panginoon. Hallelujah. Muli po nating awitin. Inaalala ang biyaya at kabutihan. O Diyos, o Diyos, muli akong namamangha sa'yo. Manawitan mo ang ating Panginoon. Purihin mo siya. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsama. Wagas, itatas mong puso, isipan at lakas ang tanggapin, O Diyos, at kanungtan habang nabubuhay. Ika'y aking naman. Awitan mo ang Panginoon ng pagsambang wagas. Itatas mo ang puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo. Ang buhay ko'y pagsamba. Wagas, itatas mo ang puso, isipan at lakas ay tanggapin. Ialay mo, awiting ito sa ating Panginoon. Come on. Habang nabubuhay, ika'y aking hahandugan ng pagsamba. Wagas, itatas mo ang puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ng malakas ang ating Panginoon? Come on. Huwag tayong mahiyang purihin siya. Hallelujah. Purihin ka namin, Panginoon. Please somebody say, Pagsambang wagas, itatas mo ang puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kanungtan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itatas mo ang puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umibig sa'yo. Kalwalhatian ang buhay ko. Ang buhay ko ay pagsamba. come on, let's sing. Itatas mo ang puso, isip. Come on, awitan mo ng buong puso. Ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsamba. Salamat, Panginoon. Isipan at lakas
Lord. Hallelujah, God. Ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay, ika'y aking hahandugan ng pagsamba. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Banat lakas, pagkat ako'y umibig sa'yo, kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Come on. Thank you, Jesus. Hallelujah, Thank you, Lord. Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy tayong bumabad sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. This time, focus tayo sa Panginoon. Hallelujah. Huwag muna natin intindihin yung iisipin ng ibang tao every time na nakikita na tayo mag-worship. This time, isipin natin yung sasabihin ni Lord every time na nag-worship tayo sa Kanya. Hallelujah. Let's take this moment to worship the Lord. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng kaba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa, habang hindi karapat-dapat. Habang hindi karapat-dapat. Come on. Habang walang kakayanan. Come on. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Come on, niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Let's sing. O Diyos ng katarungan, Amen, Lord. Hallelujah. salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. With one voice, come on. Ang walang salang manunubos at tumako ng parusa nararapat sa akin. Come on, anong habag? Let's sing. Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Come on! Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
kahit minsan di na mahina na kabanalan ng salamat sa sukulang biyaya mo, oh Diyos. Mas malawak Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Come on, you can sing your own worship to the Lord. Hallelujah! Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na bahira na kabanalan. Kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, oh Diyos. Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa minsan pa, oh Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, oh Diyos. Mas malawak Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Come on, let's worship the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You deserve the glory. You deserve the highest praise, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, let's say. Hallelujah. 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 Oh, let's say. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, say, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad.
Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Kuchay! Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aking Ama, aking Ama, Wala nang papantay sa'yo. Amen, Lord. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisip na puso ko sa piling mo. Hallelujah, Lord. Worship the Wala nang ang iba, Wala nang hahanap Kuchay! pa. Let's worship the Lord. Wala nang nanaisip pa, Kundi mamalagi sa piling mo. Aking Ama. Wala nang papantay. Wala nang papantay sa'yo. Noon, kaya ang naisin na puso ko. Kaya ang naisin. Kaya ang naisin na puso ko. Kaya ang naisin na puso ko. Sa piling mo. wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Come on! Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Isa pa. Wala kang katulad. Come on! Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Hallelujah, Lord. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, Lord. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino po naniniwala sa atin na ang isa sa goal ng life natin is to worship God? For the next 1 minute ng araw na to, ng oras, palakpakan lang natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Last 4 Sundays, tinuturuan po tayo ng Lord through Tatay Loy about sa let's go into the deep. Doon tayo sa malalim. So marami na ho tayong natutunan about dito, pero gusto rin tayong dalhin ng Diyos doon sa malalim na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen?
Kasi hindi po pwede na may ginagawa ang Diyos sa atin, hindi tayo marunong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya anumang sitwasyon po natin, no, regardless kung maganda o pangit, marapat pong papurihan ang Panginoon. Amen po ba tayo doon? Dahil mabuti at tapat ang Panginoon sa ating buhay, yun po ang katotohanan, yun po ang totoo. Kahit ano po pong sitwasyon yan, mabuti ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, sabi ni Apostle Paul, no, sa Philippians chapter 4, starting verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Uulitin ko, magalak kayo. Si Paul, nung sinulat niya po ito, wala po siya sa magandang sitwasyon. Pero ang lagi niyang alam, kailangan kong magpuri sa ating Panginoon. So maaaring sa buhay po natin ngayon, nandito po tayo sa ating pananambahan, hindi ko alam kung may problema po tayo. Hindi po lahat may dinadaan ng maganda. Pero ang maliwanag po, kailangan nating papurihan ng ating Panginoon. Because we are designed to worship, to glorify our God. Amen? At ang sabi pa po doon, no, sa next verse, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So yung peace na binibigay ni God, kailangan po yung makita ng mga tao. Yun po yung magiging malaking kaibahan po nating mga mananampalataya. May pagsubok man, nakikita po yung kakalmahan sa atin dahil may pag-asa tayo sa Diyos. At ang sabi po doon, do not be anxious about anything. But in every situation, with prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Sige po, awitin po muna nating muli yung chorus nung kinanta natin dahil napakalaki ng Diyos eh. Wala siyang katulad. Uulitin natin to ng may masigasig na pagpupuri sa ating Panginoon na nagsasabing anumang problema, hindi po niya kayang talunin ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Say, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Say, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let us pray. Dakilang Diyos Ama, kayo po ay mabuti, kayo po ay tapat, kayo po ay buhay at makapangyarihan sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, wala kayong katulad. Ano man pong sitwasyon namin ngayon, Panginoon, alam namin mabuti kayo sa aming buhay. Kaya Lord, marapat lang na kayo'y papurihan, O God, luwalhatiin, Panginoon. So Lord, nagkapasalamat po kami, O God, kasi dinadala niyo po kami doon sa malalim na pag-ibig sa inyo, sa malalim na pagkakilala sa inyo, at sa malalim na pagpupuri po sa inyo, O God. So Lord, tulungan niyo lamang po kami at turuan palagi, no, sa araw na ito ng aming pananambahan at pakikinig ng inyong mga salita.
Linisin niyo lamang po ang aming mga puso't isipan para makafocus po sa inyong mga salita na siyang magtuturo sa amin ng inyong kalooban na aming gagawin po sa aming mga buhay. And Lord, continue to guide, to lead our Pastor Loy sa kanya pong pag-share ng inyong salita. Matutunan namin ito at may apply namin sa buhay. Holy Spirit, patuloy kayong kumilos sa lugaring ito sa aming mga buhay, Panginoon. Binabalik po namin yung pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po tayo. O pakisabi naman sa mga katabi, masaya ako nandito ka. Parang hindi natuwa yung iba. Okay, sige po, let's watch this video. God saw all that he has made, and it was very good. Genesis 1 verse 31. From the very little to the super biggest one, everything created from the very common to the super awesome one. Everything created, oh, I marvel at his works. Everything on earth, unbelievable, amazing, fascinating. Yahweh God our King. Short and tall, great and small, so wonderful, He made them all. Created by God, created for God, visible, invisible. Universe, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan Incredible, He made them all. Created by God, created for us. From the ordinary to the very special kind, everything created, from the very simple to the things that blow my mind. Everything created, oh, I marvel at His works. Everything on earth, unbelievable, amazing, fascinating. Yahweh God our King. Short and tall, great and small, so wonderful, He made them all. Created by God, created for God, visible, invisible, incredible, He made them all. Created by God, created for us. Short and tall, great and small, so wonderful, He made them all. Created by God, created for God, visible, invisible, incredible, He made them all. Wow, thank you, Jesus. Yung mas malakas pa ho na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. I want you to focus yourself right now in the presence of God and just focus on me nga po. Just tingin lang po kayo sa akin. Because as we conclude this message, finale, doon tayo sa malalim. And then after nung prayer and fasting din po natin, habang nagwo-worship po tayo kanina, very powerful yung worship natin. Grabe. No wonder, no question about it. The Lord's presence is here. And you are a candidate for a miracle from the Lord. So don't miss this very opportunity. Habang nagwo-worship kanina, parang gusto lang ipasabi ni God sa atin, kung meron po dito nagwo-worship, kasama mo ang pamilya mo, that is a miracle from the Lord. Ang daming ang prayer yung nararanasan nyo ngayon. Kala natin yung magsama-sama sa pamilya, normal. No.
Ang dami na hong pamilya na hindi nagsasama-sama. Magkakapatid na hindi nakikibuan, magulang sa anak na hindi nakikibuan. Kaya kung andito ka ngayon, that is a miracle. Answered prayer yan sa mga kabataan at pamilya na nakakaranas ng problema sa pamilya. Kung malakas ka at nakapagpupuri sa Panginoon, yan ang pinapangarap ng taong mga may sakit. Yan yung mga pinapangarap ng mga taong nasa hospital. Yung nakakatayo, may lakas. Kaya kung may lakas ka ngayon, it is a miracle from the Lord na inaasam at pinapangarap po ng bawat isa. Kung meron kang trabaho ngayon, it is a miracle from the Lord na ipinapanalangin ngayon ng mga taong walang hanap buhay. Ang dami mga bagay na nasa atin na miracle ng Panginoon. Kaya dineclare natin ng prayer and fasting, you are God's miracle. Ikaw mismo yung miracle ng ating Panginoon. Sino sa inyo na-enjoy natin yung worship? Pumalakpak, umiyak, ngumiti sa Panginoon. Ang daming bansa, ang daming Kristiyano nasa pinapersecute sa ibang bansa, hindi sila makapag-worship sa Lord. Huhulihin sila eh. May mga bansa ay pinagbabawal ang pagsamba. Pinagbabawal ang pagbabasa ng salita ng Diyos. And in this country, we have the freedom to worship the Lord. We have the freedom to read the Word of God. And that freedom is a miracle from the Lord. Alam nyo, kung ikaw yung lumalaban ngayon sa may mga matinding karamdaman, siguro naiinggit ka ng lakas-lakas nila. Kaya nga po mga kapatid, this morning, gusto ko lang po magkaroon tayo ng grabe po talagang awareness. Again, every time the Word of God is dinideclare po natin, may pagkilos na magagawa at ginagawa ang ating Panginoon. Month of August, mag-shift na po tayo ng sermon series. Ang title po natin, Patuloy na Aasa sa Diyos. Patuloy na aasa sa Diyos. Kasi ang worry ko lang, baka after ng prayer and fasting, kinalimutan na natin yung mga panalangin natin. Tayo naman, di naman tayo masasatisfied na nakapag-pray lang. Ang prayer natin is ganito, hindi ako titigil hanggat hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga panalangin. Can I hear amen? Patuloy na aasa sa Diyos dahil bukas ay darating ngayon. Dahil ang bukas ay darating ngayon na ang mga ipinapanalangin natin ay lalakaran natin. Ang mga ipinapanalangin natin, makikita natin mga kasagutan sa panalangin. Ang mga pangarap natin, makikita nating natutupad at nilalakaran na natin. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag ko kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Diyos. Father God, open our eyes, open our heart, so we may see the beauty and power of your word that changes us from inside out. Binabago mo muna ang puso namin. Binabago mo muna, O Diyos, ang aming kaisipan. Nababago ang galaw, nababago ang resulta, nababago ang trajectory ng aming buhay, Panginoon. Katulad ni Peter, Panginoon, in a day, isang umaga, isang ngayon, binago mo ang kanyang buhay, O God, at naniniwala po kami through this message, Panginoon, mas makikilala ka pa namin ng lubusan na maghahatid sa malalim na pagsunod sa iyo. Ngayon pa lamang, whatever we achieve, whatever we accomplish, whatever we receive, we give you all the praises, glory, and honor in Jesus' name. Amen at amen. Yung mas malakas na palakpak, mga kapatid, para sa Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. We are praying for miracles, pero ang layunin ng himala ay upang makilala natin si Jesus at lubusang sumunod sa Kanya. Kaya maganda, minsan nagtatanong din tayo sa buhay. Halimbawa, prinosper ka ni God. Tanungin mo rin, bakit ka prinosper ni God?
Hindi pwedeng matutuwa lang tayo na may tinanggap tayong isang bagay sa Diyos. Bakit ka blines ni God? Bakit narating mo yung nararating mo ngayon? What is the purpose, oh God? Lumigaya ka lang? The purpose of life is not to be happy. Kasi kung ano po, kung talagang kasiyahan lang, magpunta na tayo, di ba? Ang sasaya ng mga nagpupunta sa concert. Grabe, rock and roll, ang lulupit talaga nila. Marami ring masaya, nagda-drugs lang po, ang saya nila. The purpose of life is not to be happy, but to know Jesus and to honor Him. That's it. Kasi God created us for His glory. Kaya nga ang purpose ni God, sana nakita natin na yung mga bagay na meron tayo ngayon, lalo mong pasasalamatan ang Panginoon. Lalo mong makikita na kaya ako nabubuhay dahil sa Diyos. Luke chapter 5 verse 1. Basahin lang uli natin to para huwag natin itong makalimutan. Luke chapter 5 verse 1 to 11. Basahin lang natin, buo po ito. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig na salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret or Genesaret. Pinag-aralan ko po yung lugar ng Genesaret at lumalabas na parang ang meaning niya po ay ganito. Lake of Genesaret or Genesaret, Garden of Riches. Hardin ng kayamanan. Lugar na napakayaman. At kapag nakikita ko yung Genesaret, hindi nawawala sa isipan ko na ang pinaglagyan ng Diyos sa tao is Garden of Eden. Lahat ng bagay na kailangan ng tao ay naroon na. Ang Garden of Eden ay kumakatawan sa presence ni God. And I believe nung na-encounter ni Peter si Jesus ay sa lugar ng Garden of Riches na Genesaret. I believe ito rin ang gagawin ng Diyos sa atin eh. Etong presence ni God, eto ngayon ang parang Garden of Eden or Genesaret, pumupunta tayo sa lugar na napakayaman. Tingnan niyo po, may makasalubong ka lang na tao dito, pwedeng maging mabuhay ang loob mo. Pwede kang mapangiti, lumakas ka. Minsan, konting ano lang, uy, God bless you, can I pray for you? Lumakas ka. Biro mo, di natin kayang talagang bayaran or priceless yung worship po natin na tinanggap sa Panginoon. Grabe yung apoy, grabe po yung anointing na hindi nyo po makukuha yan kahit saan. And then pagdating sa verse 2, nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa, wala na roon ang mga mangisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Pinakita sa atin ngayon dito ang picture ni Peter at ng kanyang mga kasama, grupo na talo, grupo na walang nahuli, grupo na biguan. Pero pagdating ng verse 3, lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon. By the way, yung bangka ni Simon ay kumakatawan sa kanyang business na eventually makikita niya his business is his calling. Okay? Ilayo ito ng kaunti sa lupa, siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Inalaw ni Peter, kahit lugi siya, kahit talo siya, na ipagamit ang business niya kay Jesus as a platform, to preach the gospel and, of course, his purpose and mission. Verse 4, nang matapos na siyang mag-preach sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, ang galing ni God, kaya niya magsalita sa maramihan, kaya niya magsalita ng personal. This time, one-to-one sila ni Peter. Sabi niya, pumunta ka sa malalim at ihulog niyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Hindi sinabi ni Jesus, Peter, nakakaawa naman kayo, no? Grabe na ginawa niyo yung best niyo pero wala kayo nahuli. Kakaawa naman kayo. Alam niyo si Jesus, ang Diyos napakagaling eh. Kaya niyang i-handle ang emotion natin, pero huwag kang umasa na lagi niyang parang sasakyan yung sinasabi natin. Tingnan niyo po, pagod sila, pero ang sabi ni Jesus Christ, bumalik ka uli sa dagat. Kasi si God, hindi siya yung tipong tao na bobolahin ka, paasahin ka. Hindi po siya ganon. Laging ang sinasabi niya, yung totoong kailangan natin. Amen? At hindi niya ipagagawa ang isang bagay na hindi mo kaya. Kaya sabi, alam ko pagod kayo, alam ko nalulungkot kayo. Para sinasabi lang ni God kay Peter, ano? Continue to worship the Lord. Continue to serve Jesus.
Continue to serve your family. Patuloy pa rin kayong tumulong kahit minsan nadadaya kayo. Patuloy pa rin kayong gumawa ng mabuti kahit ginagawan kayo ng masama. Napakagaling ni Jesus. Pagdating sa verse 5, sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa inyong salita at your word, ay ihulog ko ang mga lambat. Ang pinanghawakan this time ni Peter, hindi na yung galing niya, hindi na yung husay niya, hindi yung karanasan niya, kundi dahil sinabi ng Diyos. Pagdating sa 6-7, nang magawa na nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang mga makasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Siya'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka. Ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Ibang-iba yung pangyayari. Nung una, halos lumubog sila sa kalungkutan. Dito, halos lumubog sila sa dami ng kanilang huli na halos hindi nila makontain. By the way, mga kapatid, walang nangyayari sa buhay, it is a problem. May nangyayari din sa buhay mo, it is a problem also. But it is a good problem. Verse 8, ngunit nang makita ito ni Simon, eto na, ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, ano yung nakita ni Simon Pedro? Yung dami ng isda, yung dami ng huli, na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Again, muli, iko-correct ko lang. Ang dami kasi nagbabasa ng passage nito, including me. Napaniwala po ako na all throughout ng nangingisda, pangalawang pangisda nila Pedro, nasa pampang si Jesus na naghihintay lang kung ano magre-resulta po. Hindi, nasa bangka po si Jesus. Kaya nga pagkaraan ng maraming huli po, lumuhod po agad. Hindi makontain ni Pedro yung kanyang nararanasan, nararamdaman, paano nangyari ito? Nag-focus siya ngayon kay Jesus. Verse 9, sapagkat siya at ang lahat ng kanyang kasama ay namangha dahil sa mga isdang kanilang nahuli. Gayon din si Santiago, si Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya. Parang hirap banggitin. Mamamalakaya. O manguhuli ka na ng mga tao. So, ang gagawin ngayon ni Jesus kay Pedro, gagawin na siyang pulis. Manghuhuli ka na ngayon ng mga traffic violators, manghuhuli kayo ngayon ng mga nandadaya, manghuhuli kayo ng magnanakaw. Hindi po, manghuhuli ng mga isda, iwiwi nila yung mga tao para kay Jesus. And then verse 11, this is our key passage, especially this morning, and I don't want you to forget this. Nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat. Ano yung lahat? Bangka? Ano po yung lahat? Nets? Ano po? Mga huli. Ni hindi niya nabilang, ni hindi niya nakilo, ni hindi niya pinakinabangan ang pinagbilan at sumunod kay Jesus. O ngayon, tingnan muna natin. Si Jesus sumama kay Pedro kahit walang huli. Si Pedro kahit wala pang napapatunayan, sinamahan ni Jesus. Tingin po kayo sa akin saglit. Maraming tao walang sasama sa iyo pag wala ka pang napapatunayan. Huwag kang maghahanap ng mga taong hahanga sa iyo, lalapit sa iyo. Wala ka namang napatunayan eh. Who you? Kaya huwag tayo magtatampo sa government. Totoo naman po talaga yon. Establish mo muna yung platform mo para ka suportahan. Hindi po ba? Sino man naniwala sa iyong magaling kumanta ka, wala ka namang ipananalo malang singing contest? Ang ipinanalo mo palang for the meantime is the comfort room singing contest. So, totoo po yun. Walang sasama sa iyo ng lugi ka. Maraming mga tao, oportunista. Dikit ng dikit sa meron, dikit ng dikit sa merong pakikinabangan. And that is the world. Pero si Jesus, siya lang ang kayang sumama sa mga taong walang-wala. Sa iyo si Jesus lang ang kayang sumama sa talo at walang kayang ibigay. Kaya naniniwala ako, candidate tayong lahat na sobrang tulungan at samahan ng ating Panginoon. Amen? O malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Grabe. Pero, saan napunta yung mga huli? Napunta ang huli, I believe,
nilalaro ko lang po ang imagination ko, ang nakinabang yung maraming tao na hindi naniniwala kay Peter. Na nagtawa sa kanya, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kahit yung mga hindi naniniwala sa inyo, sa bandang huli po, makikinabang po sila kapag nagtagumpay ka. At ang napakaganda ay ito, kahit na yung mga taong hindi naniwala sa iyo at ng api, pag ikaw ay pinagpala, pinagtagumpay ng Panginoon, kasama niyo po silang pagpalain at yung mga taong ito ay magpupuri sa Diyos. Hindi kailanman mabuting gumanti at ipumuka sa mga taong nang api sa atin at hindi naniwala sa atin na ibang-iba na ang buhay natin. Kapag ikaw ay naging matagumpay at naging mayabang ka, talo ka pa rin. Can I hear amen? Naging matagumpay ka nga, pero naging prideful naman tayo, talo pa rin po tayo. Kaya this time po, let us discuss yung idea. Okay, ito lang ang picture talaga, kinuha lang din natin. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pastor, ano ibig sabihin yan? Iwan ko yung negosyo ko, iwan ko trabaho ko, mag-full-time na lang talaga sa ministry. Hindi po, hindi naman po ganun ang sinasabi. We will explain it further pa po. Okay? So, ang isa sa pinakamalaking himala na pwede nating maranasan ay ang himala ng pagsunod sa Diyos. Kasi mula nung magkasala ang tao sa Diyos, wala nang ginawa ang tao kundi sumuway sa Diyos. Napaka-normal sa isang bata habang lumalaki magsinungaling kahit hindi mo tinuruan. Hindi mo tinuruan maging greedy ang bata pero kita mo napaka-selfish na agad. Binigyan mo lang, ikaw na nagbigay, ayaw kang bigyan. Anak, parang gusto kong i-correct. Aking galing tinapay yan. Ngayon, ayaw mo akong bigyan? By nature, lalo na pag di ka pa nakakakilala sa Diyos, ang tao, normal na normal yung gumawa ng kasalanan. Maraming ang Kristyano na napakasinungaling pa din eh. Tatanungin mo, nasaan na? On my way. Naliligo pa lang yun. Ang sinungaling, sanay na sanay. Ako po, sige matatanggap ko kahit paano nagsisinungaling ka ng konti, pero huwag ka namang masana, hindi yung masteral sa kasinungalingan Masteral ang galing. Yung ang daling gumawa, maraming tao po, sanay na sanay, humanap na maraming kasinungalingan, katuwiran at dahilan para po pagtakpan ng pagkukulang. Sabihin mo sa katabi niyo po, umayos ka na, yari ka kay pastor. Tablahan na to. Hindi totoo po eh. Hindi ba dapat ang minamaster natin pagsunod kay Jesus? Magtrabaho ka nang sumusunod kay Jesus. Ngayon nga may mga CCTV camera na, nagsisinungaling pa rin, nandaraya pa rin po eh. So kala natin, simple lang yung miracle of obedience. Isa yan sa mahirap. Kaya nga sabi ko nga, nilalagay lang ng Diyos sa akin, habang itinataas ka ng Panginoon, huwag mong ibababa ang moral mo. Hindi ibig sabihin, pinayaman ka ni God, may license ka na nagawin, kahit ano gusto mo, still, we need to submit in the authority and sovereignty and lordship of our Lord Jesus Christ. Amen po ba tayo doon? Sabihin mo sa katabi mo po, sana makita kita uli next Sunday. Okay? So, hindi lang yung parang naisipan natin bakit andito tayo ngayon, kundi gawin natin to. Okay? So, doon tayo sa malalim na pagsunod sa Diyos. Pag-aralan natin to. Habang tumatagal, ang lalim ng pagsunod mo sa Diyos. Hindi yung habang tumatagal, ang lalim ng tama nito Ang lalim ng pagsuway nito Ano po? Mga kapatid, ang hirap makipag-transact sa hindi mo ka-values. Pag ang alam mo yung isang tao straight at ikaw hindi straight, hindi ka makikipag-transact sa kanya. Alam mo, tatablahin ka niya Kaya hahanap ka ngayon ng mga tao nagsisinungaling din. Ng mga tao nandaraya din. Ng mga taong obra sa parehong values natin. Kaya ang magnanakaw, madali sila magkaunawaan. Ano po? Pero tayo po, we should hate wickedness and love righteousness. Alam ko lumalaban pa rin tayong lahat dyan. Pero makita man lang ng Diyos, nagsisikap kang lumaban at mabuhay ng tama. Hindi yung parang laging gusto tayong kaawaan, panalangin mo naman ang pamilya namin. Nay, tay, ipapanalangin ko yung pamilya nyo, pero ayusin nyo naman yung pamilya nyo. Kahit po ako lumuhod sa panalangin sa inyo, kung hindi kayo mag-uusap-usap, wala rin pong bisa ang panalangin natin. Kayo din, minsan may mga tao dinadaan sa prayer yung mga bagay na kaya naman niya solvein
Naghihirap po ako. Ang problema mo kasi di ka nag-iipon, nagkakapera ka naman eh. Pagkatapos ipagpe-pray mo sa akin na sana i-bless ako ni God. O hindi ba? Kaya mga kapatid, naturally kapag sumusunod ka sa Diyos, result and reward and achievement is normal. Can I hear amen? Ang solusyon ho talaga para mabago ang buhay natin, lalo na ang bansang Pilipinas, pag-aralan nating sumunod ng matindi sa Diyos. Lahat po na nag-agree, pumalakpak na malakas para sa Diyos. May 3 R na makukita tayo dito at may 3 P sa bandang huli na gagawin natin. Number 1, ang unang letter R na nakita po natin dito is the word revelation. Nakilala ni Pedro kung sino si Jesus. Parang iba ko kasi yung ganito eh. Minsan may mga tao habang nakikilala mo, nawawala yung paggalang mo eh. Sana hindi ko na lang ito nakilala. Ganito pala ugali nito. Pero may mga tao naman, habang nakikilala mo, grabe, ang ganda ng puso ng taong ito. Grabe, napaka-genuine ng puso ng taong ito. Hindi po ba sana yung habang nagtatagal, nakikita natin yung ganda ng puso ng Diyos? Kasi po, ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, yung great harvest, yung miracle catch, nakita niya, si God ang dahilan. Bakit siya nakaranas nito? Ang ginawa po niya, sabi, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsabi, lumayo kayo sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon. So, nung una po, hindi po ba ang sabi lang ni Pedro kay Jesus, Master? Ano po? Nanghuli po kami magdamag at nagpakapagod. Wala po kaming nahuli, Master. Kasi po, yung word ng Master, it is guro, boss, sir. Parang kung sa barangay natin yan, yung cup, alam mo cup, tinitingnan ni Pedro si Jesus na parang may isa lamang katungkulan sa mundo. Pero after the miracle catch, hindi ito may katungkulan lang. May grabe itong authority, may grabe itong power. Hindi lang siya master, Lord na dapat sundin. May mga tao, pwede mo igalang pero hindi mo sinusunod. Tinatawag mo lang ng sir, tinatawag mo lang ng ganito. Pero alam niyo po ba yung walang kapangyarihan? Yung, minsan may, nakakalungkot sa magulang, may inuutos ka, hindi ka sinusunod. Yun ang siguro sa pinakamahirap na pwede na ho nating maranasan. Pero meron din naman tayong part, bakit hindi tayo sinusunod. Kasi baka may mali sa pagpapalaki natin, baka may mali sa parenting natin na ayaw nating i-correct. Typical Pilipino na medyan talagang gusto nating i-correct, nabubuhay yung pamilya, hindi nag-uusap-usap. Yung tatay, basta may naibibigay na pera, okay lang. Ngek. Hindi ganun ho yung pamilyang pinapangarap po natin. All fathers are pastors of their family. Bago pa yung turuan ni pastor, ng teacher, the father po ay ang pinaka-priesthood o priest ng family po. Lahat ng gusto nating makita nila, tayo ang magtuturo. Minsan inasa natin lahat sa nanay, pero support lang ho talaga ang nanay. Dati parang nahihirapan ako at laging naiinip. Kasi pag lumalabas kami ni Lucas, baligtad eh. Pag iba ang kasama mo, hindi ka naiinip. But pag ang pamilya mo ang kasama mo, minsan naiinip ka. Kumuha ng chess class si Lucas, 10 sessions, tayo po talaga yung sumama at sinamahan natin. Pero after ng chess class po niya, one of the best moment of my life, yung hindi lang kami nag-overnight ni Lucas, sinamahan ko siya sa chess class at after niya mag-chess, may mentoring kami dalawa, one-to-one, life lesson from chess. Recognize opportunity. Huwag mong hayaan na ang tagumpay mo ay nakasalalay sa kabiguan ng iba. Kaya ka nagtagumpay kasi nabigo ang iba. Hindi. Hindi mo ikatutuwa ang kabiguan ng iba para ka umangat. Ang panalangin natin, be responsible. Kung ano mangyayari sa iyo bukas ay nasa kung ano ang paghihirap, pagsisikap na gagawin po natin. Be intentional in terms of growth, lalo na sa ating mga anak. At kaya ko ipagmalaki po at pinapangarap ko po sa buhay ko. Minsan kasi maraming tao, busy si pastor sa daming gawain. Gusto kong masabi, si pastor busy sa family more than sa gawain. Kasi bandang huli po, sa totoo lang, hindi nyo naman po ako magiging pastor habang buhay. Magre-resign po ako, magre-retire po ako.
At ang kasama ko na lang po, pamilya ko. Sa dami ng gagaling natin mga leaders, anytime. Pero at the end of the day, ang kasama ko lang po talaga ay ang pamilya ko. Kaya kung i-dwell ninyo at ibubuhos nyo lahat ang buhay nyo sa trabaho, hindi trabaho ang pinakasalan natin. Hindi trabaho ang buhay natin. Magandang magtrabaho, pero huwag mong pababayaan ang pamilya mo. Lahat po ba tayo nakaka-relate at nakaka-connect na magkaroon naman tayo ng maayos na values and priorities sa buhay? Sige, malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. So from master, hindi lang guro. Lord, nung guro, wala nakipag-usalap, guro, alam mo, pagod kami. Pero nung Lord, bakit lumuhod siya? Maraming tao, ginawa si Jesus Savior, hindi Lord. Savior, Lord, iligtas mo ako, may problema ako ngayon, ha? Magsisimba ako ngayon kasi may kailangan ako, ha? May sakit ako ngayon, magpe-pray ako ngayon, ha? Paano kung wala? Ang Lord, maganda o pangit man ang takbo ng buhay natin, ang Diyos ang masusunod. Amen? Very challenging to, yung pinag-uusapan po natin. Kaya number 1 is revelation. Isang himala at biyaya ng Diyos na makita mo na ang Panginoon, karapat-dapat igalang, karapat-dapat sambahin. Yung sana hindi lang Panginoon na tagapagligtas, sana nireveal na ni God na He is your provider, He is your healer, He is your shepherd, He is your comforter. Sana wag kang huwag tayong, sabi nga ni Pastor Arvin, wag tayong manatili sa mababaw na pagkakilala sa Diyos. Nakakalungkot. Ang daming Christian, tatanda po, walang masyadong memory verse na alam. Verse, kahit verse man lang po na sobrang pinanghawakan natin. Wala namang masama na for God so loved the world. Ano kasunod doon? Note mo, nakalimutan pa. Yan na lang ang dapat nating kabisado natin. For God so loved the world that the wages of sin, pinag-rumble, no? Talaga ikaw. Number 2, reverence. Sinamba ni Pedro si Jesus. Doon mismo sa bangka, hindi na sila po pumunta sa synagogue. Doon mismo sa bangka, doon mismo sa business niya, doon mismo kung saan naroroon siya, sinamba niya si Jesus. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Kailan ka huling lumuhod sa Diyos? Kasi sobra mong nakita. Blines siya ni God. Sa iba, ganito Blines ni God, Boracay yan. Blines ni God, grabe yan, party-party tayo. Pero si Pedro, nung makita, blines niya si God, ang una niyang sinamba ay ang Diyos. Depart from me, Lord, depart from me. Teka muna, parang ilan sa atin dito, nakakakita habang binebless ka ni God, hindi ka naman worthy talaga i-bless ni God. Minsan tinanong ko nga dito, anong una, repentance or blessing? Sa iba, mag-repent ka muna, ibe-bless ka ni God. Pero may mga pagkakataon, minsan nauna ang blessing, saka makita mo, kailangan mo mag-repent. Sino rito nakaka-relate? Kahit nagkukulang ka sa Diyos, pinagpapala ka ng Diyos. Kahit alam mong sobra mong pagkukulang sa Diyos, hindi ka nagkakasakit. Dapat ikaw yung may cancer, pero bakit wala ka? Meron ganun po Tingnan nyo po, may mga taong malayo sa Panginoon, but para sila pa'y mukhang blessing. Pero again, ginagamit po yan ni God, hindi para konsintihin yung mali natin, para lalo tayong makita natin. Kung yung hindi ka pa nga sumusunod, pinagpapala ka ng Diyos, how much more kapag talagang sumunod ka sa Diyos, ginawa mo ang kanyang magagawa. Amen? Malakas sa palakpak para sa Lord. Thank you, Jesus. Kala ko nag-brown out. Huwag niyong padidiliman na, pag pumuti ako, pwede niyo nang patayin yan. So, ganun po yun. Number 1 is revelation, number 2 is reverence. Sana lahat ng mga blessings or even mga trials, huwag magpalayo sa atin sa Diyos. May mga blessing na nakapagpapalayo sa Diyos May mga blessing na parang nakakapagpalimot sa Diyos. Sana yung mga blessing na tinatanggap natin, lalong makapagpalapit. Kaya hindi naman totoo po yung, Lord, lumayo kayo sa akin. Hindi, ang gusto ng Diyos, maging malapit ka. Ang gusto ng Diyos, maging malapit tayo sa isa. Amen? And then number 3, remorse.
nangyari? Nakita ni Pedro ang kanyang sarili. Ako ay makasalanan. Ano po ang sabi niyan? Lumayo kayo sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan. Kasi yung mga self-righteous, lagi ang nakikita nilang may mali, ibang tao. Kung sa mag-asawa, lagi mo nakikita, yung asawa mo ang may problema, pero never mo pang nakitang may problema ka sa sarili. Nakikita mo may problema ka sa anak, pero hindi mo alam, ikaw yung problema ng mga anak natin. Ang sinasabi ko lang po, sana dumating ang pagkakataon, makita mo na ang totoo mong problema, hindi ang ibang tao, kundi ikaw. Ang totoong problema ko ay hindi yung gagawin ng ibang tao sa akin, kundi yung puso ko na mabilis magdamdam, magalit, maasar, matalo, mapikon, isipan na mabilis mag-isip ng mali. Mga kapatid, talo tayo kapag lagi nating nakikita ay ang kasalanan ng iba. Ang nakakalungkot, minsan galit tayo sa kasalanan ng iba, pero hindi tayo galit sa kasalanan natin. Tingnan niyo po, pag may ginagawa kang mali, may lalapit pa lang sa'yo, lalayo ka na. Wala namang sasabihin sa'yo. Feeling mo palaging merong magko-correct. Kaya mga kapatid, kapag lagi mo nakikita ay mali ng iba, ang laki ng mali natin. Ang laki po ng mali natin. It's about time. Tingnan mo si Peter, nagkaroon siya ng matinding remorse. Pagtingin sa sarili, siguro, nung una, sabi ni Peter, Lord, mangingisda ka na, hindi naman ka mangingisda, karpintero ka. Sige nga, kunyari lang to, for the sake of argument, sige, mangisda tayo ngayon. Pakikita ko sa gabi nga, walang mahuli, umaga pa. Pero nakita po ni Pedro, ang galing nito. Karpintero to, pero tinalo ko na mangingisda. Sana makita natin, listen to this, tingin po kayo sa akin, hindi ka mananalo sa Diyos. Lumayo ka sa Diyos, hindi ka mananalo sa Diyos. Magtampo ka sa Diyos, hindi ka mananalo sa Diyos. At kailanman wala akong nakitang lumayo na nanalo. Laging ang panalo ay yung masumpungan mo ang sarili mo na malapit sa Diyos, sumusunod at sumasamba sa Kanya. Amen? O yung malakas sa palakpak, kung nagkakaunawaan tayo, come on. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God. Nakaka-26 minutes na tayo. Inaorasan ko sarili ko kasi pangarap ko mag-sermon ng 30 minutes. Hindi ko talaga magawa minsan. Himala yun ang pag nag-15. Sana ang mga pagpapala, biyaya at himala ay magdala sa atin sa malalim na pagkakilala, pagsamba at pagsunod sa Diyos. Sana lang. Lahat ng mga ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, na alam naman natin hindi tayo deserving, Lord, this is for your glory. This is for your honor, O God. Wala nga po akong kakayahan na makapag-aral, pero pinagtapos mo ko. Wala akong kakayahan na magkaroon ng maayos na pamilya, na wala man lang akong reference sa buhay. Pero ngayon, Panginoon, unti-unti mong binubuhay, tinaayos ang aking pamilya. Sino naman ako para hindi ang sumamba, sumunod at magpala? All of these things is because of Jesus. So, pag-aralan na po natin ang bagong Pedro, ang bagong ikaw. After all these things, ano yung nangyari kay Pedro? Nagkaroon siya ng number 1, new priority o new purpose. From now on, you will bring in people instead of fish. Ang buong buhay ni Pedro ay umiikot sa pangingisda. Ang mahalaga sa kanya ay pangingisda. Ang buhay niya ay puro sa negosyo ng pangingisda. Ang layunin niya ay makahuli ng isda. Ang layunin niya ay yumaman. Ang layunin niya ay umunlad. Pero ngayon may new purpose na siya. Ang una at pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay ay si Jesus, hindi na ang isda. Si Jesus, hindi na ang negosyo. Andyan pa rin ang negosyo, pero hindi na iyan ang pangunahin. New purpose. Naalala ko muli, sinabi ni Sir Derek, kung ang purpose mo lang ng pagdenegosyo is pagpapayaman, mukha may problema. Saka ang pangit, yung may trabaho ka lang, wala kang ginagawa sa Panginoon, hindi ko alam kung may enjoy mo yung buhay mo. Alam mo, nag-aaral ka lang pero hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hindi ka nag-i-involve sa ibang bagay, wala kang ibang other ministry, kulang. So mga kapatid, let us make Jesus our purpose. Jesus is my purpose. Jesus is my life. Tanggalin mo si Jesus sa akin, hindi ako mabubuhay. Para akong isda na alisin mo sa tubig, hindi ako mabubuhay. At iyon na yung buhay natin. Hindi ko pinapangarap mabuhay ng 100 taon sa Panginoon.
Pero ang pangarap ko lang, kung bibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, kada araw na mabubuhay ako ay mabuhay ako para sa Diyos. Ayoko mabuhay ng mahaba sa hospital. Ayoko mabuhay ng mahaba sa ibang lugar na wala ang presence ni God. New purpose. Sana dumating ang pagkakataon mo, hirap na hirap ang espiritu mo pag wala ka sa Sunday service. Lalo na ngayon, ito nga po pag-araw ng linggo. Dapat nasa presensya ako ng Diyos. Kahit po hindi linggo, Lunes hanggang Sabado, kumikilos at gumagawa ka na nariyan ang presence ni God. Kasi po, grabe, mula ngayon ay magiging mangingisda ka na ng mga tao. Minsan, di ka naman naalisin ni God. Halimbawa, nakakilala ka sa Panginoon, negosyante ka, ituloy mo rin ang pagnenegosyo mo. Pero ang purpose mo na ngayon is to honor God, not to make business. Sabi nga ho natin, honor God. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Yan ang reason and purpose bakit tayo narito. And then tingnan natin yung new priority ni Peter. The men pulled their boats up on the shore. Iniwan nila yung bangka nila at yung lahat sa pampang. Pastor, iiwanan ba natin ang lahat? Hindi. Kung yung una purpose, ang pangunahin mo na, kingdom na ni God, hindi empire natin. Ano ngayon kung yumaman ka, wala ka malang napayamang tao? Ano kung guminhawa ka, wala ka malang natulungang tao? Ano ngayon kung dumunong ka, wala ka malang napagpasahan ng dunong na meron ka? Anong silbi ng buhay? Tingin po kayo sa akin, life is not about what you achieve, but what you give. Hindi ang buhay ay ang dami ng na-acquire natin at nakuha sa buhay, kundi ano ang naibigay natin para sa Lord. Sabi niya ho natin, kingdom mindset. So ngayon, ang priority, kasi po pag tinatanong ako, totoo naman talaga yon. Minsan napakahirap balansehin ang buhay. Kaya minsan ang buhay natin hindi balanse. Ganito na lang para maging madali sa buhay natin. Priority na lang. Pag si Jesus number 1 sa buhay mo, hindi issue kung sino yung number 2, 3, 4, 5. Wala namang utos na, sana maging pangatlo mo si Jesus. Make Jesus the number 1 priority in life. Kasi ang problema ko sa inyo po, yung pag inuna natin ibang bagay kung kay Jesus, out of order na yun. Wala ka ng balasim buhay. Pero bawat araw, si Jesus ang una. Pag si Jesus talaga ang una, most likely po, ang gagawin mong pangalawa, asawa mo, pangatlo, anak mo, pang-apat, ministry or trabaho mo. Napakadaling ayusin ang buhay kapag alam natin kung sino ang una sa buhay natin. Kaysa yung parang balance, saan ko ilalagay si Jesus? Hindi. Sa itaas, priority. Priority. Ano po? Kaya mga kabatid, sa mga bagay na your passion, yung mga bagay na gustong-gusto mong gawin ang Diyos, ilagay mo sa unahan. Mahilig kang magtinda, ilagay mo si God sa unahan ng iyong pagtitinda. Ito yung passion mo, mahilig kang gumawa ng ganitong bagay, ilagay mo si Jesus sa unahan ng gustong-gusto ng mga bagay na ginagawa mo. Wala namang nabago positioning lang ang labanan. Nag-aaral ka, hindi mo kailangang mag-drop out para sundin si Jesus Christ. Mag-aaral kang mabuti, pero ngayon mag-aaral ka ng mabuti na inuuna mo si Jesus Christ. Can I hear amen? Naku, lahat nga ho nang may natututunan, pumalakpak ng malakas para sa Lord. Hallelujah. Nang maitabi lang sa lupa ang kanilang mga bangka, grabe po. Literal po talaga iniwan nila ang lahat. Pero I believe sa atin po, hindi mo kailangang iwanan. Lalo na ngayon, sobrang dami ng mga disciples na kailangan patuloy na magde-disciples. At ang last letter P natin is the word pursuit. Ano po? New pursuit. Then they left everything and went with Jesus. Dati ang pinakamahalaga, kumita lang. Dati ang pangunahin sa buhay, mangisda lang po talaga. Pero ngayon, iba na ang ginawa po ni Peter. Pangingisda pa din, pero tao na ang kanyang huhulihin. Sabi nung iba, ang multitude daw na pagkakabanggit dito is somehow preview ng ministry ni Peter. Nagpahuli ko sa iyo ng napakaraming isda na kumakatawan sa napakaraming tao na pwede mong madala sa ating Panginoon. Ulitin ko lang po ito. Ang totoo daw tagumpay ay hindi yung gaano karami ang naglilingkod sa iyo,
kundi gaano karami ang napaglingkuran mo. Huwag niyo pong ipagmamalaki na may 500 katao na ako. Baka sumusunod lang yan because may sweldo, pero ilan talaga dyan ang napaglingkuran mo at nadala mo sa ating Panginoon. Nang maitabi nila sa lupa ang kanilang mga bangka ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa Kanya. Tumayo muna tayong lahat and let me ask James sa oras na ito. I want to challenge you po right now. Bagong Pedro, bagong ikaw. Minsan sa buhay natin, ang pinakamahalaga ay ang mga bagay na patungkol lamang sa ating sarili. Pero sa totoo lang, ang pinakamahalaga ay ang mga bagay na para sa Panginoon. Totoo po yan, maaring matagal ka na dito pero hindi ka pa rin kumbinsido na talagang si Jesus gawin nating Lord sa buhay natin. Yung talagang siya ang nasusunod. Siya talaga yung manguna sa buhay po natin. Okay, ba't ayaw natin lumipat? Sorry. Teka lang. Ayan. Again, sana ang mga pagpapala, biyaya at himala ay magdala sa atin sa malalim na pagkakilala, pagsamba at pagsunod sa Diyos. Question ko sa inyo, mas obedient ka ba ngayon kaysa dati? Mas mahal mo ba si Jesus kaysa dati? Marami po kasi kung nakikita dahil kahit marami kong kasabayan, grabe nag-aapoy sa Panginoon, pero namatay ng cancer, lumayo sa Diyos, iniwan yung asawa. Ano nangyari? Mga dating naglilingkod dito. Kasi pag bumitaw ka, pwede kang mawala . Marami sa atin dito, baka nga dapat pastor ka niya. Marami sa atin dito, dapat matagal ka ng mayaman. Kaya lang hindi natin sineryoso ang Panginoon. Marami sa atin dito, grabe na yung level ng maturity sana, kaya lang nagtampo ka, umatras ka na naman ng 30 points. Sayang. Sayang ang level nito, pang archbishop na sana . Alam niyo po, every time na humihinto tayo, ang dami nating nawawala. Lagi kang bumabalik sa zero. Pero kung tayo lamang tuloy-tuloy, ang dami na sanang nabago sa buhay po natin. Sige nga, ayan. May hihigit pa bang himala at pagpapala sa taong dati ay malayo at sumusuway sa Diyos, ngayon ay naglilingkod at grabing sumusunod sa Diyos? Mga kapatid, listen to me. This is warning, this is warning, this is warning. Kahit matagal ka na sa Lord, maabutan ka ng mga bagong pagkakilala sa Diyos na naapuyan ng banal na Espiritu. Kaya po sa Christianity, hindi patagalan, hindi pahabaan, kung hindi paapuyan ng banal na Espiritu, na minsan, kahit ngayon lang nakakilala yun sa Panginoon, pwedeng maghimala ang Diyos sa Kanya. Hindi ba bago ka pa lang, pwede kang tumanggap ng himala? Depende po. Nagtataka nga po ako, daming kasamang disciple ni Jesus Christ. May isang lumapit lang, bakit ang tindi ng kanyang pananampalataya? Samantalang sila Pedro, wow, ang tagal nyo na akong kasama, ang liit pa rin ang inyong pananampalataya. Kakalungkot naman. So it's about time mga kapatid. Sa Tagalog ko na lang basahin po ito. Sige nga, post natin dyan mga anak, Revelations 4:9-11. Bakit kailangan mong magtagumpay? Bakit kailangan natin talaga may mga marating sa buhay? Bakit kailangan talaga tayo magsikap at gusto ng Diyos na maghimala, pagpalain tayo? Because there is Revelation chapter 4:9-11 that says, habang nagbibigay sila ng, nasa langit na ito, pagsamba to sa langit. Hindi to pagsamba sa Bimol. Pagsamba po ito sa langit. Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, lumuluhod at sumasamba sa Kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, karapat-dapat po kayo na Panginoon naming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri, kapangyarihan dahil kayo ang lumikha sa lahat ng mga bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Kaya gusto kong pagpalain ng Diyos. Kaya gusto maghimala sa iyo ni God. Kasi yung mga naabot mo dito sa lupa, i-offer mo yan sa langit. Huwag kang pupunta sa langit na walang dala. Alam nga naman, nag-o-offering na sila sa langit, ikaw walang bit-bit. Minsan niya nalulungkot ako.
May mga Kristiyano po hindi papayag pumunta sa mall na walang pera. Pero pwede mag-church kahit walang pera at pang-offering. Hindi ako madalas magsalita po about money. Pero bakit pagdating sa Lord, lagi mong tinitipid at lagi mong sinasabi, maunawaan ka naman ni God na kung yung pan-tithes mo, ibabayad ko muna sa pangmeral ko? Bakit ganon? Bakit ganon ang tingin natin kay Jesus? Mukha siyang lokohin, mukha siyang kayang dayain, hindi siya Lordan po yun. Kaya no wonder, lagi kang stress, hindi ka totoong masaya, lagi kang dinadapuan ng problema, hindi tuloy-tuloy ang pagpapala, kasi ang issue, kailan mo totoong gagawin ang Diyos sa buhay mo? Lord, may natapat diyan ka muna. Sa akin walang problema yon, pero ipaglaban mo naman ang Diyos. Hindi yung pagpara sa Diyos, lagi niyang maunawaan. Pag ganyan ang mindset natin, hindi uusad ang Christianity. Ikaw nga, kahit may sakit, nakakapunta ka sa ibang lugar, sumakit ang kaliwang kilay ko. Nauunawaan ng Diyos. Buti na lang kayang sakyan ng Diyos ang ating mga kababawan, kahinaan, pero magmamature din tayo. Magmamature din tayo. Dadalhin tayo ng Diyos sa malalim na pagsunod. Kasi bakit? Nung wala ka pang kayang ibigay, nagtiwala na ang Diyos sa iyo. Paawit ko to sa praise and worship ha. Pwede po ba nating awitin ito po? At habang inaawit na ito, sana makita mo ang sarili mo. Hindi ka dapat pagtiwalaan, pero pinagtiwalaan ka ng Diyos. Bago ka pa magtiwala sa Diyos, ang Diyos muna ang unang nagtiwala sa iyo. Bago ka pagtiwalaan, ng ibang tao, meron Diyos muna nagtiwala sa iyo. Sa panahon na ikaw ay bigo, talo, walang magagawa, nagtiwala sa atin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, gusto ko pong awitin natin ito nang may panalangin sa puso, nang may commitment sa Diyos, na ang panalangin natin, Lord, dalhin mo ako sa malalim na pagsunod sa iyo. Come on, awitin natin ito. Then after that, I will pray for you and I will challenge you. Come on, let us sing this song. Hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Church, bisa pa! Ikaw lamang ang nagtiwala, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah! Ikaw lamang ang nagtiwala, di kita bibiguin. Tatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. For the last time, say, oh, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Wow, thank you, Lord.
Kapag hindi mo naunawaan ang kabutihan ng Diyos, hindi ka susunod sa Kanya. Aabusuhin mo lang ang Diyos. Parang gusto mo lang gamitin ng Diyos sa mga personal na buhay mo. Pero kung recipient ka ng kabutihan ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo siya sundin. Dahil kahit saan nakita ko, meron ka bang dahilan para hindi sundin ng Diyos? Pag-usapan nyo yung sa huddle nyo. Ayokong sundin si God kasi hindi worth. Unfair siya. Pero kung na-realize mo sa sarili mo, dapat basurahan ako ngayon eh. Dapat matagal na akong patay ngayon eh. Sa dami ng problema ang kinaharap ko, dapat nagbikti na ako eh. Pero bakit buhay ako, pinagpapala pa ako ng Diyos? Kung sinakyan ni God yung lahat ng kalokohan ko at pagkukulang ko, matagal na akong wala. Pero sana naman habang pinagpapala ka, alalahanin mo kung sino nagpabago ng buhay mo. Hindi ba the more na pinagpapala tayo, dapat the more na sinusunod natin ng Diyos, the more na dapat natin sinasamba ang Panginoon, the more na dapat natin pinaglilingkod si God, at walang room ang kayabangan, walang room yung kaarogantihan. Ayoko magkaroon tayo ng entitled mentality. Huwag mo ikakatwiran yung pagod mo sa paglilingkod. Maraming pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi ko pwedeng ipagmalaki. Lord, 30 years na ako naglilingkod. Hindi ba pwedeng mamahinga na ako? Hindi. Habang nabubuhay ka, sumunod ka sa akin. Habang naglilingkod ka, itaas mo ang pangalan ko, O Diyos. Itaas mo ang pangalan ni Jesus Christ. Mga kapatid, maaring bago ka pa lang dito, ang dami pang gagawin ni God sa buhay mo, lalo na sa mga kabataang ito. Seryosohin mo si God sa pagiging kabataan mo at hindi ka po tunay na kailanman iuhuli ng Panginoon. Lagay natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Ngayon, ang i-offer muna natin bago tayo mag-offering, puso muna natin. Ayan, minsan wala sa hulog yan yung puso natin. Minsan nag-aapoy, minsan nanlalamig, minsan masigasig, minsan tatamad-tamad. Kaya yung puso natin, ito yung ipasakop natin sa Diyos. Lagi maghari ang Panginoon sa ating puso at isipan. Sabi nga ho natin lahat, Panginoong Jesus, tulungan niyo po ako na lumalim sa pagsunod sa iyo. Tulungan mo ako na sumunod sa iyo dahil sa iyong salita, hindi dahil sa aking emosyon. Tulungan niyo po ako na makita ng mga tao na sumusunod sa iyo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Upo muna tayo saglit. House light, please. Bago ko ipakanta sa worship team, ang ganda-ganda ng lineup natin, sobrang powerful. Kahit yung mga worship song, gusto ko po yung offering natin ngayon, ilagay natin dito, tayo personal na mag-o-offering po. Nandiyan po yung mga ushers natin, kung wala kayong sobre, gusto ko po, kayo po ang lalapit. Ihulog nyo po. Normal tithes and offering. Pwede nyo po ba kung may ballpen kayo, sulatan nyo po ng miracle catch. At kung meron kayong inaasahan sa Panginoon, isulat nyo lang po, healing, promotion, ilagay lang po natin. Pagkatapos, kukuhanin ko po, hindi ho yung laman, yung prayer request. At ipagpe-pray po natin yan kasi we will declare every Friday is a soaking in prayer po. Every Friday, 7 p.m. sa Matantubig. Lahat ng mga tatayo nasa ministry, I challenge you to pray. Plus yung mga prayer warriors na tinatawag ni God. So, kuha lang po kayo. Gusto ko lang pong makita, ano kaya ang picture ng church kung lahat tayo, pera lang po si nanay, na nanay Puring na may edad, na kaya nyo po mag-offering dito po, kung wala po kayong sobre, kung talagang asin wala, hindi po ito compulsory din. Okay? Pero kung na-bless kayo sa mensaheng ito, at sobrang nyong naunawaan, priceless ang biyaya ng Panginoon. So it's about time, lalapit tayo dito habang nagwo-worship tayo sa Panginoon. Habang kumakanta ang worship team, ng grabing worship song sa Panginoon, yung inawit po natin kaninang line na po, awitin lang po natin, lalo na yung pinaka-worship song. Habang nagwo-worship, wag nyo nang patayin po yung ilaw, pupunta tayo sa unahan. Kung sila Peter, they left everything for Jesus. This morning, I declare, I want to give everything for Jesus
for God's glory. Lord, pag-aaral ng aking mga anak, I offer to you. Business, I offer to you, Lord, my business for your glory. Pag-aaral ko, I offer to you, O God, yung pag-aaral ko. Amen? So kung ready na po kayo, basta po, dito po may 3 boxes tayo. Minsan lang natin pinagagawa ito, pero sana on your feet, habang lumalakad ka, Lord, I want to follow Jesus. Talagang I want to commit to you this. At ang ganda pa, habang nag-o-offering tayo, sinasabayan natin to ng worship sa Panginoon. Kahit nakaupo lang, let us worship the Lord. And then, ibigay muna po natin yung offering natin. Father God, sila Peter, iniwan ng lahat. Pero kami, hindi mo naman challenge na iwanan lahat. Kundi ibigay ang lahat. Puso, pagtitiwala, talento, biyaya. All these things is for your glory. All these things for the expansion of God's kingdom. Praise Church is a generous church. Praise Church is a church with a wholehearted service, Panginoon. Grabe maglingkod, grabing tumulong, grabe magpala. Thank you so much, oh God. As we worship you, accept our song, accept our offering in Jesus' name. Amen at amen. Come on. Kung sino po ready, just offer your offering ko, God. Pagkukulan ng abad at wagas mo pagsinta. Yes, oh God. Yes, Lord. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagmumulan ng iban at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian Lord, we offer our lives, oh God. Hallelujah. sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibibig mo ako nang di kayang magbasan. Ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na bahina ng kabanatan, kaluwalhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umagulang karusan, nararapat sa akin. Anong habag? Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibibig mo ako nang di kayang tumpasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibibig mo ako nang di
sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig. Pwede po bang ibuka Tumayo po kayo? tayong lahat. Come on, let us worship the Lord. Come on! Let us worship Jesus. Hallelujah. Sa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Pwede mo nating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Oh, purihin ka, O Diyos. Oh, Diyos ng katapangan at katuwiran na kahit minsan di na salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang. Dito pa! O Diyos ng katarungan, oh, kahit minsan di na mahirana, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Come on, church! Mas malawak pa sa aking makakasala, higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Wow, thank you, Jesus. Kung umagang ito, nakita mo yung kalakihan ng Diyos, at nakita din po natin yung kaliitan natin, ang tawag doon, worship. Kasi walang pinakamataas kapag nasa worship, kundi si God eh. Wala pong ibang pwedeng itaas at purihin, kundi ang Diyos po talaga. Ganun po talaga. Regardless kung ano naabot po natin sa buhay, all glory belongs to Jesus. Kaya nga ang pinakamasayang buhay yung alam mong nakakasunod ka talaga sa ating Panginoon. Kung napagpala po kayo this morning, hallelujah, I challenge you po sa bawat isa. Next Sunday, mag-invite po tayo. Pamilya nyo, isama nyo, kaibigan nyo or kapatid nyo, kung sino man. Pahinga lang po tayo ng isang Sunday, I will invite guest speaker po talaga. Ano po, na alam kong makapagpapala din po sa bawat siya sa atin, malapit sa atin. So, naniniwala ho tayo, grabe ang word ni God. Okay? Ipagpe-pray ko lang po kayo sa oras na ito. At para naman huwag tayong diretso lang sa group huddle natin, i-break lang natin. Hindi naman tayo fraternity sa Praise Church na kung network lang natin, lalapitan natin. Mamaya, talagang aabusuhin ko muna itong mga praise and worship natin. Ano po, naawitin yung pinakamasiglang awit na una nating inawit. Pagkatapos, walang pupunta po sa group huddle nila na hindi mo lang nakakamay ng kahit 10 katao na hindi mo ka-network. Amen? At lalo na kung bago sa iyong paningin, kamayan nyo lang po sila habang umaawit tayo ng masayang awitin. Amen? O, dalawang kamay natin, itaas natin sa Panginoon. O, Father God, ang mga kamay na ito ay ready sumunod sa iyo, O Diyos. Nakakakita po ako ngayon ng mga kabataang sumusunod sa magulang. Mga pamilya, O Diyos, na pagpapala sa community. Panginoon, mga empleyado, O Diyos,
na tapat sa kanilang pinagtatrabahunan at nakakakita akong mga negosyante na generous lalo na sa mga naglilingkod sa kanila. Panginoon, pumasok po kami para sumamba sa iyo, lalabas kami para maging pagpapala sa iba. Yung mga outreaches po namin, Lord, in Jesus' mighty name, babaan mo ng banal na Espiritu. And that is my lambing, Panginoon. Yung umaapak pa lang sila sa lugar, meron ng touch ng presence ni Jesus. Yung talaga hindi puro effort, kundi more on the fire of the Holy Spirit, katulad ng ginawa mo sa amin sa umagang ito. So thank you so much, oh God. In Jesus' name, amen at amen. Awit muna tayo na masiglang awitin and then lalabas tayo para kamayan kahit hanggang 10 katao. Come on, praise and worship team. Sabay-sabay natin ipalakpak ang ating mga kamay. Hey! Say! Tiganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Tiganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Hey! Tiganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Tiganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Sabay-sabay! Ano ba ang problema? Ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla. Punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Isa pa, tiganda! Tiganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Tiganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Isa pa! Tiganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Tiganda ng umaga, araw-araw ay masaya. With one boy! Ano nga ang problema? Ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Isa pa, ano man ang problema? Ano ba ang problema? Ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. For the last time, let's say! Ano ba ang problema? Ito ay kayang-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo! Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. God bless everyone. To God be the glory. Hallelujah!